Build yourself up. We are talking about self-edification today. Self-edifications. According to Merriam-Webster, edify means, or it comes from the Latin verb edificare, meaning to instruct or improve spiritually. It is based on edis, the word for temple. Edify shares the spiritual meaning of its Latin root, but it is also used in general context to refer to the act of instructing in a way that improves the mind or character overall. So in other words, synonyms of edify: uplift, build, improve, and grow. And today, mag-focus ta igsoon sa self-growth. Self-growth nato kauban sa Ginoo. So according to Ephesians 4:11 to 18, mao ni ang purpose, mga tumong sa edification, improvement, growth, igsoon. Let's read. Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until, first purpose of edification, until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son. Magkahiusa tang tanan igsuon sa pagtuo dinha kang Kristo, kung kinsa gyud si Kristo ug unsa ang iyang gibuhat kanato, di na gyud ta motipas ni ana. That we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. That we will be totally saturated with Christ. Fully saturated. That every decision, every choice that we are going to do in our lives, we are affected by Christ. That is full saturation. Then in verse 14, then we will no longer be immature like children. So, isa-isa din unsa ng immaturity like children. We won't be tossed and blown out by every wind of new teaching. Mga pagtulunan nga bag-o, nga murag nice kaayo, maka-uplift sa emotion, nagligid-ligid, nagkirig-kirig, nagsuka-suka, masiunsa na lang. Nya murag nice ka itan-awon kay murag mo alas sa imong emotion, pero kung tan-awon nimo sa Biblia, sukwahi sa pulong ni Kristo. Wala na hisulat sa Biblia. Pampa-excite lang, pero dili biblical. So di na ka basta-basta mo tuog mga ingon ana. Stick ta igsoon sa gitudlo sa mga apostoles. Amen? Stick lang ta, di ta mo tipas kapatid. And we will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever, they sound like the truth. Instead, next na pod nga purpose. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Brothers and sisters, speaking the truth in love, we will be sincere with one another. We will not lie with one another. We will not deceive our brothers and sisters. That is the love of Christ. We are sincere with our treatment. Kung unsa ta sa atubangan sa ato mga brothers and sisters, ing-ana pud ta sa talikod, igsuon. Kung tinuod ta sa atubangan, pag mo talikod atong mga igsuon, tinuod pud ta, igsuon. Amen? Amen. And who is the head? Sabi na ko, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow. So, another purpose, so that the whole body is healthy and growing and full of love. And every weaknesses that we have, igsoon, tudluan ta sa pulong sa Ginoo, mantunon ta, disiplinahon ta sa pulong ni Kristo igsuon nga mahimo tang spiritually healthy ug mapuno tag gugma as body of Christ, as church of Christ. So right now, because this year we are declaring
year of multiplication, ug di na to maiwasan igsoon, every aspects of our lives, naagi mga expectation ang Ginoo nga naay growing igsoon. Ug daghan kaayong aspect sa ato ang life, and I'll just be talking today major aspect, kay kung ma-address ang mga major aspect igsoon, maigo na pod ang uban. So now, how to grow? We will talk about growing in the major aspects of our lives. First, the physical aspect. Ang sa una to pagpag-grow ang atong physical aspect igsoon, kay ang physical aspect dili na pwede basta-bastahon kay maapektuhan. Di ba? Kay pag kulang, perminti ka kulag tulog na di nimo ma-manage, maapektuhan pud imong spiritual. Maglisod na kag devotional. Oh, pag mahurot imo ang time sa TV, Facebook, maglisod na kag devotional. Pag devotional nimo makatulog na ka. No, so apektado gyud sa physical aspect ang ato ang spiritual aspect. So in 1 Corinthians 6:19-20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Again, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. We are compelled by God to honor Him with our body. In 1 Corinthians 9:25-27, ingon si Apostle Paul, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Mas lalom ang tumong sa ato ang kinabuhi igsoon. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Panumbag wala. Sumbag suntok sa hangin. No, dili nga natong pagpangalagad. In verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Sa kalibutan, nagapaning kamo to win a prize na temporary, but ato ang pagpangalagan, igsoon, eternal nga prize ang ato ang tumong. So mas lalom ang standard nga pangayo sa Ginoo, pero kani nga standard igsoon, mabuhat na to ni pinaagi sa kusog sa Ginoo, not by our own strengths. So right now, according to 1 Corinthians 6 and 9, you grow in your spiritual or physical aspect by first dignifying your body. You should love your body. You dignify, you give honor to your body, igsoon. Kani adto, sa diyang wala pa ta sa Ginoo, anything lang buhaton ni Satanas sa ato ang lawas. No? Pagpasipala sa kaaway, sa demonyo sa ato ang lawas, igsoon. Ug muratag walay mabuhat. Go with the flow lang ta sa unsay buhaton, sa yawa sa ato ang kinabuhi. Pero sa diyang usa ka adlaw, na-encounter nato si Jesus. Ingon siya diri, oh. For God bought you with a high price. Mahal kay ka, igsoon. Mahal kay ka. Kay mahal kaayo ang dugo. Priceless. Actually, priceless. Ang dugo nga giula ni Jesus para malimpyuhan ka sa tanang darkness nga nahitabo sa imong kinabuhi. Grabe, grabing darkness nga imong giagian, dili ka tanggap-tanggap. Even ubang tao pag share nimo, masyak, musigang mata, pero si God wala na syak, wala na siga, nisiga ang mata. Gidawat ka igsuon, gilimpyuhan ka sa iyang mahal nga dugo. Mo nang mahal kaayo ka. Mo nang gusto sa Ginoo i-honor nimo your flesh, your physical body. You honor it igsuon kay gibayran na ni Jesus, and you will not do anything to harm that body. Ug ang pinaka-harmful sa body igsuon nga dili makita sa tao is sin. Ug ang grabe gi-emphasize nga sin, nga sala, nga grabe maka-destroy sa body is sexual sin. Ug naghatag si Apostle Paul og solution igsuon sa 1 Corinthians 7 nga kung naakay concern, naakay problema sa sexual sin, you get married.
than to burn yourself with passion. That's the solution. Partida na. No, walay masuko kung magminyo ka. Dili kailangan mag-struggle sexually. You get married. Be married tomorrow. Next week. Next month. Depende sa level sa imong struggle, igsuon. Pero naay solution. Naay solution. So kung dili pa ka ready, kay wa pa kay minyuan, o dili pa ka ready financially, you apply the fruit of the Holy Spirit, self-control. Naay boundary, wala gi such thing igsuon nga anything pwede na tubaton according sa ato ang gusto igsuon. O kana nga boundary, kita lang gihapon ang maka-benefit ni ana. Para na igsuon sa ato ang kaayuhan nga dili gamiton ni Satanas ang ato ang lawas to corrupt our lives, to corrupt us spiritually. Murag stricto kaayo ang pamalakad sa Ginoo, balaan kay ang pamalakad sa Ginoo, pero ang reality, He wants to save you from the claw sa bangkil ni Satanas igsuon nga gubaon i-corrupt ang imong lawas. So get married or apply the self-control of the Holy Spirit. So get married. You get married. No? Oh, lain-laing solusyon ni anang sexual sin igsuon, magminyo gyud ka or i-apply ang self-control sa Holy Spirit. And respecting God with your body is also growing in physical aspect. When you honor your body, you honor God. Because your body is His temple. Your body, igsoon, is the temple of God. He lives in you according to 1 Corinthians 3. He lives in you. Ug niingon siya, anyone who destroys the temple of God, he will destroy. Anyone who destroys, if we will not honor our body, will not respect our body, we are not honoring God, igsoon. And He will cause it to be destroyed. So kana bang magsigig ka og chichirya everyday, unya di mo ka og gulay? Honoring ba na sa body? Sa tan-aw nimo. Makadaot na dili. Makadaot. So ang magsigig ka og chichirya, unya di mo ka og gulay, it's not honoring your body and it's not honoring God. Igsuon. Kay madaot ka ni ana. So gagmay, mapadakong butang igsuon, di lang sin, but also the lifestyle that could destroy our body. Karong tuiga, ato na nang sugdag give up. Amen? Sugda na to give up by the Spirit of God. Amen? We can do it by the Spirit of God. Amen? And we are obedient children of God. O para gihapon na sa atong kaayuhan, wala ka gideprive mo ka og chichirya, KJ ang Ginoo. Ka KJ ba ni mo Lord? Oy, kalami anang piatos. O, pick A. Ginawad-an man ko ni mong kalipay. Hala, sige. Na, 5 years lang ka. 20 years lang ka. And our God is so loving. Mga butang nga dili nimo gusto mapugnan, unya gusto kayo nimo buhaton, unya ibawal sa Ginoo sa imuha kay gihigugma kaniya, dili niya gusto ma-shorten imong life kay daghan pa siya buhaton pinaagi nimo. Napakay purpose, dili mag-end sa pick A imong life. Unsa ikamatyan? Pick A. Kada adlaw mo kaon, uwishi, piwi, ha? Oh, pansit kanton. Oh, pansit kanton. Oh, di mo ka og gulay, magsige lang ka og pansit kanton, di ba? Mas nindot igsuon nga namatay ka nang reach out og Muslim. Unya gi-persecute ka, natigok ka. Oh, grabe ka meaningful ang imong kamatayon. Pero og namatay ka tungod sa uwishi, piwi. Murag dili testimony igsuon no? Sa para sa atong kaayuhan. And you grow in your physical aspect by disciplining your body. Dinhi si Apostle Paul, lalom ni iyahang pag-deprive sa iyang sarili for his purpose. Ano man guna siya kanang lahi-lahi ba? O si Apostle Paul, kailangan niya maingon ana nga di gyud siya kaminyo. Kay para
maingon ani gyud karon ang Christianity. So wa gyud siya taga-ig love life. Niingon siya din sa 1 Corinthians 9. Wala ba ko'y karapatan magminyo pareha ni Pedro? Best friend yun sila ni Pedro. Perminti mainitan yun na. Nag-away yun sila ni Pedro kasaog karon. Si Pedro, gihapon na example. Dili, wala ba ko'y karapatan magminyo sama ni Alex? Murag ano? Siya rabay na ay right ni Ana. Pogi mampod ko. Di lang man siya. Yaw. Wala ba ko'y katungod? Mga katungod niya ba? Giingon ni Apostle Paul, ba ko'y katungod ani, ana. Pero ang iya mga katungod, gi-give up niya para sa Ginoo. Pero I'm not saying na i-give up ni mo imong katungod, igsoon. Kaya dili man pares-parehas tanan. Pugson yun ni mo di magbinyo, maski walay hinungdan. No, para lang yun mo follow ka ni Apostle Paul. Kung na kay love life din na, tapos in love kay kahala. Minyoon niya. Bubuan kaglano ni Pastor. Dili na itong pugson, as is yun natong follow si Apostle Paul, kay syempre naaka sa Davao, tas nanarbaho ka diya, makagipadalag mission, nga na yung maapektuhan imo ang love life. No, kung able ka makaminyo din na, pag minyo yun, igsoon, pero sa tinuod lang, sa diyang mga lagad ta sa Ginoo, kay naagi tayo mga challenges, amen? Naagi tayo ka nang ma-feel gani ni Apostle Paul nga, wala ba ko'y right, ani? Wala po ko'y right nga ka nang maghilom lang. Nganong pugson man ko ninyo mag-speak? Nganong pugson ko ninyo magwali? Nga hadlok man kayo na, mga kulba, maka-nervyos kaayo. Gusto lang ko maghilom. Ba ko'y right to remain silent? Nganong mangyod ngayon ani? Nganong mura man kog namin ma-feel nga mag-disciple ko, musimba ko. Wa ba ko'y right nga mo say no ni ana nga mga butang. Naagi tay challenges ikson. Kana ganing mo follow ka kay Jesus anya, nay mga pagpanudlo sa Biblia nga bag-o sa imo og lisod jud kaayo sa imo i-defeat, makarelate ta kay Apostle Paul igsoon. But when we understand the word of God, nga kaniday ato ang lawas, kailangan din ni siya pasundon. Kay si Satanas di ay ang kaaway, nagapamuhat di ay sa ato ang lawas. Tagaan tag espiritu sa kakapoy. Passivity. Kanang wala kay pakialam sa uban. Ug mag-center lang ka sa imuhang gusto, nga mahitabo sa imuhang kinabuhi. Pagpamuhat di na sa kaaway sa ato ang kinabuhi igsuon. Kay lahi di ay ang Ginoo. Lahi ang Ginoo igsuon, ang atong lawas gamiton niya para sa iyang kahimayaan. Dili para sa unsay ato alang gusto. Amen? Kani atong lawas gamiton ni sa Ginoo nga vessel para sa iyang kahimayaan, dili para lang ma-fulfill ang imuhang gusto igsuon. So it's very important this year. So GMC, we should honor this body. We should discipline this body so that we will be spiritually healthy. The purposes of God in our lives will be fulfilled, will grow this year. And another major aspect of our lives na kailangan mo grow igsoon is the financial aspect. Isa po ni sa target sa kaaway. Pag mapiog niya ang financial aspect, mapiog niya ang tanan sa imuhang kinabuhi igsoon. Let's read Ephesians 3. Now, all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Infinitely igsoon is limitless. Ang pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, kay labaw pa sa ato ang gina-imagine, ginahuna-huna, o ato ang gina-expect. And in Proverbs 3:9-10, sa diyang i-bless ka sa Ginoo igsoon, na overcome na nimo, convince ka that He is going to accomplish infinitely more than we might ask or think, na overcome na nimo nga mindsetting, na muhat pag-ayo ang Ginoo sa imo, gi-bless ka pag-ayo sa Ginoo igsoon. Please don't forget Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Amen? Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce.
Then He will fill your barns with grain, and your vats, kanang sudlanan og wine, and your vats will overflow with good wine. So brothers and sisters, one of our declarations this year, nga ang finances sa mga sowers, mga katawhan sa Ginoo ani nga simbahan magmultiply this year. Amen? Claim it. It will happen. It will come to pass. Na mahitabo this year, nga apil ikaw masyak sa milagro, sa pagpilo-pilo sa Ginoo sa imong resources o sa imong income. Mahitabo na karong tuiga. I believe it in the name of Jesus Christ. Not because we are able, but He is able. You grow in your financial aspect by first, according to the Word of God, trusting that God is able to bless you even more. Even more, kapatid. He's going to accomplish infinitely more than we might ask or think. Expect this year, brothers and sisters, nga naay mga butang mahitabo sa imong kinabuhi nga wa nimo gi-imagine. Nga i-bless ka pag-ayo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo sa imuha karon, musalig ka nga mahitabo na. Not because you are able, but He is able. Ug dili ka mubase sa imong abilidad igsuon. Kay kung mubase ka sa imong abilidad, pasabot ana, wala ka ni salig sa Ginoo. Wala kay pagsalig sa Ginoo. So kailangan pagsugod aning tuiga ma-defeat nato ang trust. Atong mga trust issues. Kay kana gani thinking murag diri lang manggid ko taman, ani lang ordinary lang man ko nga tao. Kailangan ma-defeat na this year. Maura ni akong kaya. Di man ko parehaan na nila nga mga gahotero kayo. Dili man ko parehaan na ni sister or brother nga competitive kaayo. Simpleng tao lang man ko. Maura gyud ni ako ang kaya. Mahuman ang 2025, maura gyapon ko katong si Juan atong 2024, maura gyapon si Juan sa 2025. Kana nga mindsetting igsuon is an indication that you are not trusting your God, who is able to accomplish things beyond your imagination. Sometimes ang usa ka Kristohanon, maglisod og bless ang Ginoo kay walay pagsalig sa iyaha. Na ang pagsalig sa kaugalingon, mao rin akong kaya, diri ra ko kutob. Pila na ko katuig nag-inampo ay ani, 48 years na. Mao ra gihapon akong giabtan. Okay, nganong 48 years na? 48 years na po ka nga walay pagsalig sa Ginoo. So this year, kailangan maundang na. Kailangan na ibutang ni mo imong pagsalig sa Ginoo, igsuon, undangan na. Inay mo katapad, undangan na. 48 years na, 48 years na. Oh. So gusto ni mo igsuon, ma-shorten imong pag-antos. Makita nimo ang result, igsuon sa imong mga pag-ampo, overcome your trust issues to God. Okay, dili ni about lang panalanginan ka sa Ginoo. Lisod, sa part sa Ginoo ba, tao nga way salig sa imo, i-bless nimo maayo sa ending. Amen? Walay salig sa imo, i-bless nimo pag-ayo sa ending ana. Dili ang Ginoo mag-glorify. Pero kung na-accomplish ang mga butang sa imong life, nga nisalig ka sa Ginoo, siya gayud ang mahimayaw, anay lain pa. And you grow in your financial aspect by going beyond your present status. Unsay mong present status igsuon, poor mentality, kailangan i-give up na sa Ginoo. Your present status. Believe that you will go beyond this year. You will go beyond this year. Wala sa Ginoo igsoon ng malansang na lang ka. Walay lansang. Oh, ang lansang gitusok to siyang kamot, nag-cause sa iyang death. Negative tong lansang. Walay lansang igsoon. Ang Ginoo nagbuhat ana para sa imo, nagpalansang siya. Nagpalansang siya para dili ka malansang. Kung asa ka karon igsoon, mo grow ka. You will go beyond. So number one, if you want to grow financially this year, submit to the Lord, surrender to Him your poor mentality.
Because poor mentality is opposite to the abundant mind of God. Every time atakihon kag poor mentality, igsoon, hunahunaa lang ang abog sa heaven gold. Yes, amo na kong ginahuna-huna. Lord, ang abog sa heaven, gold. Among kailangan 40 million lang para sa yuta o sa building. Ang abog sa heaven, gold. 40 million lang among kailangan. So I trust you, it's a matter of your will. It's not about dinayhatag sa Ginoo. Everything is according to His time and to His will. Ang ato alang, we will continue trusting Him. Every now and then, we will go beyond our present status. Naapatay ika-grow. Amen? Ang mga sweldo, ang mga business, naapay ika-grow this year. Amen? Amen. And you grow in your financial aspect, Igsoon. You will become healthy in your financial aspect when you honor and prioritize God with your wealth. Remind lang ta ha, kay this year na yung mga dato, na i-bless. Ay kahadlok. Ayaw kahadlok. Ay kahadlok nga, i-bless ka sa Ginoo pag-ayo nga, katong giingon gani sa Biblia nga, Lord, tagay lang kog tama-tama, Lord, kay para di ko mawala sa imuhang mga kamot. Unsa pa imong status igsoon, mapa-ordinary pa lang ka, simpleng tao pa lang ka, unya sa diyang giasinso ka sa Ginoo, pag humble ka, humble gyud ka. Di gyud na mausab igsoon. So ayaw kahadlok ni ana. Kay pag i-bless man ko kay igsoon, enough lang para lang na sa imong sarili. Enough raman. Enough. Pero kung i-bless ka sa Ginoo more than enough, so pasabot gamiton ka to bless His work and others. Amen. Timani ha? You pray for more than enough because He is going to use you to bless others and His church. Kaya kung enough lang kapatid, para rana sa imuha, enough gani. Di nakaka-extend. Gilaag lang nimo sa Sikihor. Gilaag lang nimo sa Sikihor, nahurot na. Unsa pa nimo pag-donate ana sa 40 million para sa church kung nilaag lang kag Sikihor ni hubas na. So kailangan more than enough igsoon. And this year buhaton na sa Ginoo sa imuha, but don't forget, never forget that you honor and you prioritize God with your blessings. Bantay igsoon ha, kay daghanag nga bag-o ang kinabuhi. Nga bag-o sa lahi nga pamaagi tungod sa kwarta. Okay? Sa dihang katong nagapangalyupo pa, nagapangayo pa sa Ginoo pag Sunday kabalog yun nga moadto siya 8th floor Mandaya pagka alas 9. Sa dihang gidato na sa Ginoo, naglibog na siya. During Sunday alas 9, moadto ba siya sa 8th floor Mandaya Hotel or sa Station 1 Boracay? Nalibog na. Nasaag na si igsoon. Kay na-overwhelm na unsaon niya paggasto ang iyang kwarta. Pagbantay ni ana igsoon na kay daghan nagyog. Nangatapilok ana. Nakalimot sa giver. Sa unsa na lay gihatag ang nahinumduman, ang gihatag na lang ang gitreasure. Pero ang giver nakalimtan igsoon. Sa dihang gidato sa Ginoo, mutamay na og uban. Maka-feel na ba nga mura ganig king of the universe? Tinuod ba ya? Nabay na yung ana. Unsa man ang iyang hugot nga nung nakaingon siya nga owner siya sa universe? Tungod man as kwarta. Kana ganing anything mapalit nimo? Wala kay struggle. Pag musakay ka og helicopter, gusto ko karon ganito kailan ako no. Nga kana ganing na CR sa abroad asa ito Singapore. Singapore sa abroad. Gusto lang siya mag-CR atong CR dito sa abroad. Gikan din taga UM. Gikag UM, moadto lang siya. Within pila ka oras para mo CR atong CR dito sa abroad. Ing ana na igsuon. Ing ana ang dangatan tinuod yun na. Kada sa una ma-feel mo ba nga na changes? Sa una pag moadto kag mall,
Ultimo ganang tsinelas gani nga baratuhon magduha-duha ka. Maka-apekto man sa akong ipon. Brainstorm pa nimo ba kung kailangan mo paliton. Pero sa diyang ni dato ka, grabe, mga Havayanas season. Murag ana na lang, murag nagdi-remote ang tanan ba. Anything gusto nimo buhaton, mabuhat nimo kay mawawart na kay ka. And you feel you are already above these brothers and sisters of yours. Muduot na kag tao, gamay na imong tan-aw, tinuod na kay ngano nay niingon. Brad, kaya na ko paliton imong kalag. Nahitabo na dire. Woo, which woo. Niingon gid ana. Nya pag kanaganing ma-overtaken siya og kuan, sakyanan, mingon siya. Masuya siya pag overtake siya. Alex, mo pang overtake ka. Kay basig na manunglo ba. Pag ma-overtake siya sakyanan, asuya kay siya. Misya, padatuay na lang tabi. Pero layo ra pa kay tinuod igsuon. Wala man lang nakakumingking ni Bill Gates, aperting layo ay. Kay kung tinuod na unta tay building ug yuta. Kung ingana arang grabe na ano ba na ignoy. Na ignoy gyud og paayo kay kag moingon ka sa imong igsuon nga kaya na nako paliton imong kalag. Wah! Gipakamatyan gani ka ni Kristo di ingana kalalim. Ay, paritoke. Dapat daw nagparitoke. Bantay ta na igsuon na kay nahitabo gyud na. Nahitabo gyud na igsoon di na joke nga example nahitabo gyud na unsay dangatan sa tao nga sa dihang paasensohon ka sa Ginoo na wala ka sa pase nga you should honor God. Kay kana sa iya kinsa lang man ka unsa lang man ka sa una pobre kay ka kung way grasya sa Ginoo wa ka ni dato. Nakaron sa dihang ni dato na ka mo palit na kag kalag. Ha? Pwede ko building yuta sa church ang gipalit, dili kalag. Mas barato ang kalag. So, igsoon. Timan amen? Na I will honor God with my wealth and with my blessings. I will prioritize Him with everything I have. Amen. Timan ha? Timanin na nga gideclare na nimo. So, we should grow in our financial aspect igsoon kay kung dili maapektuhan ato ang spiritual aspect. Ug mao na to istoryahan karon last, the spiritual aspect nga gusto nato mo grow karong tuiga. Philippians 1:6 I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Jesus Christ or Christ Jesus returns. Again, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Panghawakan na to na igsoon. Di gid ta ma-discourage. Amen? And Romans 8:26-28, as we continue to do the work of God, serving the Lord, we are encouraged that siya ang mohatag og kusog nato igsoon. Romans 8:26-28, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit leads or pleads for us believers in harmony with God's own will. Again, the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So right now, brothers and sisters, one of our greatest declaration this year is spiritual growth. Daghang mga tao nga nilambo sila financially nga walay labot ang Ginoo. Tinuod man na. Even mga atheists, nilambo, ni dato nga wala ang Ginoo. Pero spiritual aspect, igsoon, dili gyud pwede nga wala ang Ginoo ni. Kaya walay mo lambo spiritually nga wala ang Ginoo. 100% sa Ginoo gyud tanan igsoon. Mao nang 100% itutok gyud nato ato ang pagsalig sa iya ha. You grow in your spiritual aspect by first, according to His word, finishing your purpose with Christ until the end. Tanang maayo nga gibuhat sa Ginoo sa imo igsuon, please, maski unsa na kagamay, ayaw i-compare sa uban. Okay?
Dili ta mulambo spiritually pag naay spirit of competition. This church, we cast out spirit of competition. Because even your pastors, we are happy. Ubang simbahan, mulambo sila. Mga cancer, maayo dito. Managhan sila. We are glad. Ngano? Diri sa kalibutan, ang mga pangalan sa simbahan managlahi. Managlahi. Pero pag abot sa heaven, isara tatanan. Isara tatanan. Si Jesus lang ang foundation sa tanan. Sa kalibutan lang nagkagubot nga nagkalailahi ang pangalan, nagkasaag-saag, masigunsa na lang pangalan, pero paabot sa heaven, managsama lang ang tanan. So isa sa kalaban igsuon, comparison sa uban, di mo ma-appreciate unsa nang anything nga naa sa imo nga gibuhat sa Ginoo ba? Maayong butang ba? So focus on that. You should identify that. Unsay naa sa ako ang maayong butang nga ma-offer nako sa Ginoo. Ug ma-identify na nimo igsoon, you focus on that. Kay maunay ipadayon sa Ginoo sa imong kinabuhi ug maunay iyang i-multiply, i-increase pag yun niya sa imong kinabuhi. Simple lang kaayo maayong butang, pero dako na kaayo gi-accomplish ang Ginoo sa imong life. Amen? Gamay lang kaayo nga talent. Good thing nga naa sa imong panan-aw nimo igsoon gamay lang, pero sa Ginoo di na gamay lang igsoon kay siya naghatag ana. Sa tao lang manggod, maying kaggamay. Kay i-compare manggod nimo sa uban. Pero ang master sa taas, nga mo'y nagbuhat sa ato, wala siya'y gina-pin down sa tanan niyang creation. O di siya moingon nga, ikaw, gamay lang na akong gihatag sa imo, kani siya, dako gyud ni siya. Diliing ana ang creator, igsoon, equal lang tanan. And believe nga, unsa na kagamay sa imong panlantaw, ang maayong butang nag-exist sa imo ha, God will multiply it more and more, and it will accomplish big things in His church and in His kingdom. And we grow spiritually igsoon by giving quality time with your prayer life. Yes, this year, we ask you as pastors in this church, please give quality time with your prayer life. Amen? Nga dili lang takugihan mag-declare, dili lang ta kugihan mo dawat, kailangan kugihan po ta mag-ampo. Amen? Kay kinsa man di ay kanato mga desires igsuon. Mulambo ta financially, mulambo ta spiritually. Unsa pa ng mga paglampo nga inyong gi-declare sa inyong kinabuhi karong tuiga. Kinsa man di mo fulfill ana, ikaw ba di ay, di ba dili? Kinsa may mo fulfill ana ang Ginoo, di ba? So kailangan mo give, mo hatag ta og igong panahon makikstorya sa someone nga mo fulfill sa ato mga pangandoy. Imagine na, anak nimo ganahan lang mo dawat pero dili ganahan makikstorya nimo. Pwede malain. Amen? Anak nimo, usabo na ko ha, ginikanan, karelate gid ani. Anak nimo ganahan mo dawat pero dili ganahan makikstorya sa imo ha. Unsa nang anakan na, mura mag-ampon. Asa makagikan? Di ba? Pwede malain, pero ang Ginoo di man na malain. Disiplinahon lang ka. Disiplinahon kay ka, palangayo kay ka ha. Pala desire kay ka, pero mas daghan pa kag time sa Facebook kaysa sa mag-ampo. This year, igsoon, let us defeat that. Nga muhatag tag-igong panahon sa Ginoo, makigstorya sa iya ha. Focus sa pag-ampo, the Spirit will grow with us. Maunang pag-intense kayo mong pag-ampo, focus kayo mong pag-ampo, masyak ka, nga naay mga butang nga wa nimo damhan na fulfill. Kaysa dihang nag-ampo ka o focus kay intensely, gi-fulfill sa Ginoo. Didto pa lang sa imuhang pag-ampo. So muna ang hagit karong tuiga igsoon, as we declare, year of multiplication, let us also work out our prayer life that it would multiply also. And we grow spiritually by trusting in God's mysterious works in our life. We will trust that everything is in the hand of God. We will do our part, we will do our effort, yes, kay kailangan man pud ta mo exert pud ta. Di man pwede nga murag i-multiply lang sa Ginoo tanan nya mag number 4 lang ta. Kailangan man po na i-vessel, mga gamit ang Ginoo nga mamuhat, nga ma-multiply niya. But whatever happens, igsoon,
you trust that everything is in the hand of God. Unsay mo ang declaration spiritually this year? Igsoon, gusto kag disciple? Apil po na usay murag 48 years na. Hangtod karon wala pa gitubag sa Ginoo. Sige kag ampo nga magkarog disciple 48 years na wa gyud gitubag. Igsuon ayaw ka discourage. Walay nag-condemn nimo. Walay mo ingon nga pag wa kay disciple di ka mahilangit, unbiblical demonic na nga teaching. Ayaw undag desire igsuon sama sa wala ka nagaundang og desire og panalangin financially ayaw sag undang desire nga one of these days tagaan ka sa Ginoo og responsibility nga kalag nga imong maalagaan para sa iyang kahimayaan. Mas importante na sa Ginoo igsoon. Actually, ang mga material blessings bonus. Bonus na lang na sa Ginoo igsoon. Pero kanang dili ka mo undang, dili ka mo undang og ampo nga naakay masyaran sa tanang gihatag sa Ginoo sa imuha, mas importante na sa Ginoo igsuon. Just make sure that you are faithful in everything. In small things, in big things nga ginahatag, gina-assign sa Ginoo sa imuha, you are faithful. The highlight is not para ma-promote ka to have disciple. That is not the main point. Actually, appeal na siya, no? Appeal lang na siya sa package kanang ma-promote ka. But the highlight is, gusto ka mag-disciple igsoon, tungod kay you love God and you love His people. Nga tanang nadawatan nimo gikan sa Ginoo, i-share nimo sa uban, you love God and you want to obey Him, nga mag-disciple ka, mao na imuhang motivation igsoon. So pag tinuod, pag spiritual ang foundation sa imong spiritual growth igsoon, ang ending ana spiritual gayud. Di ka mawala sa Ginoo. Nga sa diyang giintrasta na kagdaghang spiritual assignments, wala na. Nidako na imuhang ulo. Di na ka magpakorek. Kay murag mas labaw na ka sa imuhang DGL. Mas labaw na ka sa imong discipler, kay mas daghan imong CF14 na, CF20 na ka. Nag-over na ka. So maka-feel na. So kailangan ang foundation, tama, igsuon. Ang motivation, ang motive sa pag-grow spiritually, tama, igsuon. Ang cord sa pulong sa Ginoo. And I ask you, make your discipleship spiritual. Jesus is the center of your discipleship. Dili magchismisan sa discipleship. Amen? Testimony. Maayong panghitabo sa matag usa. What's going on with your personal life? Dili life sa mga silingan ninyo. Dili chismisan ang mahitabo sa discipleship, kundi ang pulong ni Kristo ang mulambo sa inyong discipleship, brothers and sisters. Ug na isa ka church, ang ilahang slogan, we are all about numbers. I want to end this discussion with this. Because that slogan or conviction is dangerous. We are all about numbers. It's not biblical. It's not Jesus-centered. Igsuon nga pagpanudlo. Mali na siya. We will multiply because we are all about numbers. Our growing in everything igsoon will not just end in numbers. Let us make sure that we will grow, we will multiply, and behind all those growth, Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord above all. Timan-an na to na. Number is not just the end of our success. Make sure na to igsuon, Jesus Christ is the Lord above all successes, growth. Everything that we do in this ministry should be glorifying to Jesus. Because we are not, it's not, we want to multiply because we want to prove in the world that we are the best. No! We want to prove that Jesus is the best. Only Jesus is the best in this church, in our midst. Amen? Amen. Word to remember,
Pursuing multiplication is also pursuing self-growth. When you honor God in all aspects of your life, you will see His mighty plan and will working together for your good. Amen? We submit everything to the Lord. Amen? Let us pray.